This morning, mga igsoon, ipadayon nato ang stewardship of a local church. Ika-17 na ni nato nga series sa local church, sa stewardship. And the title of this message, mga igsoon, ipadayon nato ang how we employ our treasures. Ika-5 pod. So kani mga treasure nga giintrigo sa Ginoo nato, dapat mahimo tang good steward ani mga igsoon. Let's all stand, magampo ta. Most gracious Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for this morning. I pray that you will bless each and every one with wisdom. And I pray, dear God, that you will help, especially the new ones, that they could learn how to handle their money properly, O Lord. Nga ikaw gyud ang mahimaya, dili ang kalibutan. Salamat kay Lord sa lesson nga among i-tackle up this morning. I pray that you will bless our heart, Lord, and as I deliver your message, O God, please empower me and use me, O God, for your glory, in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. Naanata sa ikatulo ani mga igsoon, which is, how do I share my money? Part number 3. And I hope nga naa natin na learn sa previous nato nga gisgutan. And we are now in letter D, the pattern of giving. Naay pattern nga masunod nato sa Bible, nga gialaw sa Ginoo nga makita nato through His Word. Kay kita ni believe man ta, we are Bible believer. Kita nagtuo ta nga whatever nga nasuwat diri sa Bible igsoon is for our learnings. So nahitabo na siya, gialaw sa Ginoo nga masuwat, gialaw sa Ginoo nga makita nato through the Holy Spirit's teaching. Alright, so unsa man nga pattern? Tulo ka pattern is gutan nato this morning, and number 1 is the example of the Macedonians. Ato na ning gisgutan pirmi, the Macedonian church, unsa man nga example ang gipakita nila kabahin sa giving mga igsoon. Atong ablihan 2 Corinthians chapter 8 verses 1 to 3. Ug makita nato ang pattern diri. Pasabot anang pattern mga igsoon, mo'y atong sumbanan. So, the way the Macedonian church give, mao nay atong i-learn that we could also do it according to the pattern nga gipakita sa Ginoo diri sa Church of Macedonia. In verse number 1 to verse number 3, the Bible says, "Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia." So bantayan nato mga igsoon, God is talking about grace. Grace, unsa nga klase nga grace? Grace of giving. Sa ato pa ang gitudlo sa Bible nga kaning giving is grace. Unya kung panalitan di ka mo believe og giving, layo ra kay ka sa grasya sa hatag. Nganong grasya man ang hatag? Because it is God's testing to every believers. Kung gihigugma ba nimo siya o kanang imong gikuptan karon. It is a test. So, ato bang makatunan ang grasya nga gitudlo sa Ginoo nato? The same sa grasya nga gipakita sa Ginoo ngadto sa Church of Macedonia? Ug mao'y iyang gihatag sa ilang kasing-kasing, unsa man nila pagpakita ang grasya. Verse 2, how that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. Kung unsa kalisod ang ilang kinabuhi, it is a contrast sa ilang giving. Nagkalisod sila, pero dato sila asa sa giving. Sa ato pa, dili babag ang kalisod, dili babag ang kawadon, nga dili ka makaparticipate sa grace of giving. That is a pattern. Usahay, excuse man nato mga igsoon nga, lisod kayo ron paston, di lang sa ko mo give karon. Sultihan te ka, na miss nimo ang grasya sa hatag, maglisod ka, mas imo pang giinat ang panahon nga posible kang magkalisod.
para putlo nato atong kalisod mga kaigsunan, dapat atong katunon ang hatag. Maay pattern nga gihatag sa Ginoo. Let us learn this pattern mga igsoon, nga dili babag ang kalisod, dili babag ang kawadon. Let's give. Kay according to the Bible ang ilahang kalisod, great trial of affliction, nakita nato ang abundance of their joy. Naa ang kalipay. Asa man nimo makita nang naa ka sa affliction, pero naay abundansya sa joy. Di ba? Kani magkalisod ganita. Di kita joy sa atong kitchen, no? Sa atong lababo. Unsa may makita nato? Barita. Nindot magyutong sabon pa lang na nga gitawag og joy. Mas lahi magyud siya isabon gyud. Na tangtang magyong sebo. Tinuod magyud ilang giingon. Labaw na ning joy nga gihatag sa Ginoo nato direkta sa atong kasing-kasing mga igsoon. Kung malipay ka manabon nga joy imong gigamit, mas malipay ka kung makadawat ka sa joy aning gihatag sa Ginoo. Nga walay poverty nga makakover sa joy. Lalimad ka na, great trials of affliction, the abundance of their joy. Unya, in their deep poverty, abounded unto the riches of their liberality. So, sa ilang kasing-kasing, naa ang poverty, deep pa dyan. Unya, naapod ang joy present sa ilang kasing-kasing, kinsa may nakadaog sa ilang kinabuhi. Ang joy. And that is why, mga kaigsunan, the abundance of their giving, nakita. Verse 3, for to their power, gamay raman sila og power to give, gamay ra. Pero di ara ang nindot nga power nga ilang gigamit, for to their power, I bear record, beyond their power, beyond their ability and capability to give. They were willing of themselves. Praise the Lord. That is the pattern nga gihatag sa Ginoo nato mga igsoon. Unsa man nga pattern? Letter A. They surrendered their bodies to the Lord. You copy that pattern. Surrender your body to God. Surrender your life to the Lord. Ayaw ipagamit sa kalibutan. The more nga imong ipagamit sa kalibutan ang imuhang lawas, the more nga ipagamit nimo sa kalibutan imong kinabuhi, the more di ka kakita ani nga grace. Because the teaching of this world, mga igsoon, is greediness. The teaching of this world is to have more and more and more. And the more you want to grab more in this world, mga igsoon, the more nga dili hinuong ka makadawat sa grasyas Ginoo. The more hinuong ka magkalisod, nakabantay mo. The more ka makigbatok unya sa imong kanang kadaghag panahon nga gihatag sa kalibutan nga maningkamot ka nga mawagtang ang imong kalisod, the more hinuong ka nalubong. The more hinuong ka nagkalisod nya bagulanon pa jud. Tanawa na, nakakupot ka kwarta pero wag yun nakahatag nimo katagbawan because na-miss nato ang grasya. What they did, first pattern, they surrendered their bodies to the Lord. Letter B, they surrendered their wills to the apostles. Wala sila nagbuot sa ilang kinabuhi. Gisubmitar nila ang ilahang will, ang ilang kanang mga desisyon ba? Sa ato pa, nagsige sila pangutana, Apostle, what should I do? Muna sige sila pangutana ni Apostle Paul, bisan si Apostle Paul na priso na, ila pa dyan giadto. That is why sila sa tanang churches, mga kaigsunan nga na-visit ni Apostle Paul, ang Church of Macedonia, mao'y nagpabilin nga nag-support ni Apostle Paul. Why? Because they need Apostle Paul's counsel. Mao na si Apostle Paul paglakaw ang iyang yung gibilin, ayaw kalimot sa akong writing materials.
Kinsa iyang gisuwatan mga igsoon sud sa prisuhan? The Philippian Church. Unsa may iyang tema sa Book of Philippians? Joy. Asa niya gisuwat sud sa prisuhan? Expressing the joy mga igsoon. Because the Church of Macedonia gives. Pagkaninduta ani. Sa to pa kani mga Kristohanon nga ni sulti nga ako magyatago masad ko, ako ni submit magko, nag-enjoy magko sa grace sa Ginoo, pero di gyud ka makita sa imong pastor, di ko tuon nimo. Dili ka masugo sa imong pastor, di ko mutuon nimo. So pakiro kay ka sa imong pastor, di ko mutuon nimo. Wala kay pagpangutana unsay angay buhaton pastor sa akong kinabuhi para di ko malangkat diha sa buluhaton sa Ginoo, di gyud ko mutuon nimo kung wa kay pagpangutana ana. Matingala na lang ang pastor nimo, hala naunsa naman ni ilang kinabuhi, hala unsa naman ni ilang gipagdesisyon na supak naman sa gitudlo sa Ginoo. Di gyud ko mutuon nimo mga kaigsunan nga nakakat-on ka sa gitudlo sa Ginoo nimo because there is a pattern. Nakasabot ta? There is a pattern. Una, gihatag nila ilang kinabuhi sa Ginoo. Ikaduha, gihatag nila ang ilahang will, no, ang ilahang mga decision making under, no, sa guidance sa mga apostoles. Letter C, they sacrificially shared their wealth with the saints. Tanawa na nga pattern mga igsoon, naabataan na. Sacrificially. Pasabot, wala na pero gipaningkamutan nga makahatag yun. Nagtinabangay sila. Na? Mao na gipakita sa Ginoo sa Acts chapter 2 mga kaigsunan. Nga ang mga Kristohanon sa dihang napuno na sila diha sa body, ang ilang gibuhat naa may mga nagkinahanglan, naa may tabangunon. Wa man sila ikatabang, ang ilang gibuhat gipamaligya nila ang katong mga gamit nila unya para makahatag sila sacrificially. Mauna nga pattern ang gipangita, ang gipakita sa Ginoo. Mauna nga pattern dapat ato pangitaon sa atong kasing-kasing. Asa naman ning pattern? We are full of excuses, mga igsoon, nga di ta ka give. Daghan kitag excuses. Diha ta na sayop. Mauna nagkalisod ka kay wa ka ni believe sa giving. Number two. Unsa pa nga pattern? The example of the Son. Unsa may example nga gihatag ni Christ, mga igsoon? Nga diri man ni kuha og kanang panag-ingnan, diri nagkuhag example ang Church of Macedonia. So unsa man nga example nga gihatag ni Christ in 2 Corinthians chapter 8 verse number 9. 2 Corinthians 8:9. Ingon sa Bible mga igsoon, for ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that ye through his poverty might be what? Rich. Now, do you believe that Christ is rich? Amen. Are you in Christ? Wanay tubag da? Ato utrohon. Do you believe that Christ is rich? Amen. How rich he is? There is nothing that he cannot afford. So the next question is, are you with Christ? Diha ta nasipyat mga igsoon. We ran away from him. We avoided him. We mock him. Mga igsoon. Mingon day ka, pastor, asa man ako siya gimak? Di ba ang church iyang body? How did you take care of his body? How did you make your time available for his ministry? You do not tell me, mga kaigsunan, that you love the Lord, but you avoided him. Lisod kayo na, mga igsoon. Tanawa niyon ang Bible, lagi klaro yun eh. There is an example that God gave. You should know the grace of our Lord Jesus Christ.
That though he was rich, he owned everything. Pero tanawa siyang gibuhat. Gitugutan niya nga ang iyang mga hinimo, mga kaigsunan, nga maoy iyang luwason. Gipabunal-bunalan niya iyang lawas. Human na to ha. Bayad man to sa atong sala. Hangtod nga gilansang siya sa cross. Human na to mga kaigsunan. Unya panahon na ron sa pagtuo nato sa gibuhat ni Christ para maluwas ta. Pero unsay gibuhat sa mga luwas? Unsay gibuhat sa mga luwas? Exactly kung unsay giingon sa Bible mga igsoon, atong gitugutan through our life nga gi-afresh nato ang iyang crucifixion. Kipasakitan nato ang Ginoo balik-balik mga igsoon because we don't care about His body. Diri niya gibutang ang misyon. Diri niya giintrigo ang iyang gisugdan mga igsoon nga naghatag siyang kinabuhi dito sa cross. Diri niya gihatag ang Great Commission. Nga para ipadayon sa mga Kristohanon, ipadayon sa mga linuwas, pero unsay gibuhat sa mga Kristohanon karon sige glalis. Sige pangita og mga weaknesses. Unsa gani itudlo sa Ginoo about Jerusalem? Unsay atong pangitaon sa atong Jerusalem? Peace and prosperity. Peace and prosperity. Are you listening? So if you don't have anything with you, listen to the promise of God. Ang iyang intention nimo dili magkalisod. So imo dayong i-check ang imo kasing-kasing nganong wala man ako naangkon ang promise nga giingon sa Ginoo nako. Then you must be in the wrong place. You must be with the wrong people. Dapat imo gyud lang masabtan mga igsoon diin magkadapit na sayop. Nga mayon naman dayon ta bisan ka na klaro kay tang makasasala ba? Asa man ko na sayop? Asa man ko na sipyat? Kung naay ni resulta mga igsoon nga dili maayo, naagyud kay nahimo nga dili maayo pud. Pero kita dili ta kakita ang mga sayupa because we do not listen to the truth. Mabito na giingon nga there is only one that can set us free. Unsa man? Truth. Where can we find the truth? Only here in the Bible. Oh. Muna atong i-practice sa atong kasing-kasing mga igsoon. Stop looking for those bad things nga makapulyot sa imong utok. Let's start searching for the good things that we could praise God for it. Di ba? Kinsay angay mo search sa bad things? Kita sa asa man nato pangitaon. Diri sa atong kaugalingong kasing-kasing. Nalimot na mo? Hello? Nalimot na ba mo? Bag-o naman na ito gitudlo. Kung gusto ka mangitag bati, pangitag bati diri sa imo kasing-kasing, asa magbati ani kaya dapat mao ni ako pamatyon ko ni ginay-hinay. Kay kung mag-start na tagpangitag bati sa atong isig ka Kristohanon, diha magsugod ang kagubot, mawala ang kalinaw mga kaigsunan, dili na maoy gipakat-on ni Christ na to. He wanted us to learn grace. So unsa may inclusive diha sa grace? Peace and prosperity. Nasabtan na to, igsoon? Peace and prosperity. Maoy naka-include diha sa kaning grace nga gusto sa Ginoo nga ma-learn nato. So stop looking sa other Christians nga imong tan-awon ang iyang bati. Kay imposible di ta magkagubot ana. Ang tanawag unsay buhaton sa yawa unya. Sige ta og karon gipush sa Ginoo diri ang unsay angay mahitabo diri sa atong Jerusalem. So dapat peace and prosperity. Tanawag unsaon kasiyawa mga kaigsunan. No, hinahinayon mo gamit diha nga magbutang mo diha og mga kagubot between each other. Aron magpabilin mo diha sa poverty.
Wa man kay kadaugan ng bingkil-bingkil mga igsoon. So ato gyud nalikayan. Tumano na to si Christ. No? Klaro kay gingon sa Bible. You know the grace of our Lord Jesus Christ. Ang pagpaubos niya mga kaigsunan, look at the pattern. Though he was rich, he became poor. Unsa may tawag ni mo na? Absolute humility. So if you don't have that humility in your heart, ay perting cover nimo sa imong mga sayop. Uy, kay nga naman, mura magkag mura kag muubos ba kung panlitan, masakpan ka na sayop ka, mura mang feelings nimo ba nga, murag mo kanda, mo diminish ang akong power anida, diha ka na sayop. Kabantay mo mga igsoon sa mga politician, kinsa tong moangkon sa ilang mga sayop, mas ganahan ang mga tao nila. Kada kong sayop anak mga kaigsunan nga napriso ka duha ka babae nimo nga gikitawag nimo asawa ang naa diha, pero tanawang mga tao tuag hapon didto bilib. Ngano man, wa man siya itag ako ning mga sipyat, wa ko ning sakto ni, pero mao man akong kinabuhi. Ingon ana ba? O di na to siya mabasol, di man siya Kristohanon. Nangutana pa magani siya unsay pamaagi nga maluwas ta. Nya kita luwas man ta. Nganong wala man na sa atong kasing-kasing, masige man tagtago anang angay patyon. Dapat ato nang isurrender sa Ginoo mga kaigsunan. Look at the example nga gihatag sa Ginoo nato. Humility. The pattern shows us that it should be through humility. Dapat naagi humility sa atong kinabuhi. Unya, ang kaning gisulti diri, yet for your sakes he became poor. Unsa may pasabot ana? Unsay pasabot ana? Ang concern nimo, compassion. So dili lang kay ang pagpaubos, kun dili dapat compassionate ka. Unsa gibuhat niya? For our sake. O kabantay mo sa previous nato nga message? For the sake of our brothers. Tarungon nato ni atong kinabuhi. For the sake of our brothers. For your sake. No? Mo ni nakanindot mga igsoon kung naatay kanang matun-an. Mo ni ang atong kinabuhi, di gyud ni imposible gyud nga kana bitong moabot ta sa point sa atong kinabuhi nga makaingon ta ba nga I learned a lot and I think this is enough. It is never enough gyud mga igsoon. Sultihan ta mo everything that you learn through reading, through listening to the preaching of the Word of God. Wa pa mo kaybaw nga naapoy tigtughit ana mga igsoon nga mga tangtang na sa imong kanang kasing-kasing. Naapoy tigkuha ana nga kanang imong mga nadunggan mga wagtang na before you can learn it. You lose it already. Mo na bisag kapila pa ka mubasa og Bible kada adlaw mga kaigsuonan. No? Sa usa ka adlaw kapila ka mo amli og Bible, bisan pa og katunga sa adlaw mubasa kag Bible, di gyud ka mapuno gyud. Sugod saon nimo. You can never reach the point of being full. Ngano man? Because ang pagpuno magod sa pulong sa Ginoo sa atong kasing-kasing, pasabot ana, imong gibasa, imong gikat-on, imong gituman. O, pila na may percentage sa pulong sa Ginoo nga imong gibasa nga nahimong tinuod sa imong kinabuhi. Kaya ang uban ana, nalabay na. Anything that you learn, unya wani mo gibuhat, nalabay na. Unya nagtuo ka nga daghan na kay kung nakatunan, oy, you deceive yourself. Listen to the book of James. Di ba? You are hearer only and not doer of the word, deceiving your own self, thinking that you have so much but you have little. Declaring your own faithfulness. That is not the pattern that I saw in this verse. Mga igsoon.
Ang gingon sa Ginoo sa sunod, that ye through his poverty might be rich. Oh, Christians, nganong manlimbawt man inyong balhibog, tudluan mo how to get rich. Mura ba exempted ka ba? Unya tudluan sad ka how to be poor, masuko sad ka. Aw di lang jud ka ganahan tudluan. Pero ang kalibutan nagtudlo, ganahan kay mo maminaw. Pero Biblia na mo tudlo, murag lainan ta ba? Unsa magyuta ni? Sundan na lang ang pattern para way libog mga igsoon. No? Kay kung naa kay pattern, basta imo lang insaktuhon gyud naggamit ang pattern, wa gyud sipiat ani. Tanawa asa tagilid ani nga pattern. 1 John 3:16. Verse 16 sa chapter 3. Tanaw sa gingon sa Bible. Hereby perceive we the love of God. Unsa man niya pagpakita iyang gugma, because he laid down his life for us. That is the pattern. So unsay gusto sa Ginoo nga buhaton nato, we ought to lay down our lives for the brethren. Natay pattern nakita, unsa may buhaton nato, the same. Imposible kay mga igsoon nga ang pattern nimo barong, pagtahi nimo dress. Pwede ba na mahitabo? Unsa man nato pag unsa nga pattern imong gigamit? Nganong dress man ni imong finished product? Tanaw ako na sa pattern, ay barong lagi ni. Pulo lagi ni. Naunsa naman ni imo nga? Di man na pwede mausab gud kung unsay pattern imong gigamit, mao gyud to siya ang mugawas. So kung gigamit lang gyud nato ang pattern mga igsoon, Jesus gave up his life for us. We should know how to lay down our lives for our brethren. But what do we do to our brethren? We hurt our brethren. Epan, kasabot mo, igsoon? Why Christians are so easy to hurt the brethren? Kay mo nga no? Because it is easy for you also to hurt the man of God. Ma-hurt yan imong man of God, kana pang imong brethren. Mo na, careful yun mo mga igsoon. Learn what the Bible says. Because here, you can see patterns upon patterns nga pwede nimong sundon. So that is the example of the Son. What about number 3? The example of the Father. In 2 Corinthians chapter 9, 2 Corinthians 9:15. 9:15. Tanawag unsay gi buhat samahan. Thanks be unto God. Unsa may atong kapasalamatan for His unspeakable gift. Unspeakable gift. So we can see a lot of gifts in the Bible, but God is talking about a very specific gift. Usara man na. Diba? Diba? There are so many gifts. So may gift nimo. So naidaghan gifts. Pwede na ito mahisgot mga igsoon. But in this verse, God is talking about a particular gift that is unspeakable. Okay, ba ano mag-unsa nga gift? John 3:16 be. John 3:16. Tanaw na tug unsa ni nga gift mga igsoon gisgutan sa Bible. Di ba gift hatag na gihatag sa atoa? Unsa nga gift gihatag sa Ginoo nato nga unspeakable? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. Learn the pattern. Amen. Ha? Asa nagsugod?
love. For God so loved the world. Naay panultion mga kaigsuonan, you can give without loving, but you cannot love without giving. Kung magsugod ka sa gugma, imposible di ka mohatag. Pero nagmanggihatagon ka nga way gugma, mga igsoon, lahi ang resulta ana. Mura nag-ayuda. Unsay sunod ana? Paninglon ka sunod. Kay kung wa siya'y gustong kuhaon nimo, wala po'y ayudang manggawas. Mas nindot yun na kung asa ning permanent. Now here, in the Word of God, the pattern that God gave to us, mga kaigsunan, is consistent. Consistent. Dili mahunong. Kung ang Ginoo mo imong provider, according to Psalm 23, mga kaigsunan, I shall not want. Bisag unsay situation sa kinabuhi, di ka mahutdan og supply. Because He make it me to lie down in green pastures. Laliman ka nag-gisgot sa Bible, in the presence of mine enemies, God is preparing a table before me. Imagine na mga igsoon. God is so consistent. It doesn't matter unsay situation sa kinabuhi. If God is your shepherd, if you are using the pattern that God gave you. Pero kung wa ta na nagsunod mga igsoon nga pattern, pataka lang tag buhat sa atong kinabuhi. Kung unsay makita nato nga example, bisag wa ta kailag, unbeliever na, kinsa na siya, natin makita o gan nindot na suwayon nato. Oh, nakita na, asa man nimo nakita sa TikTok. Pirting daghana sa Bible instruction mga igsoon para munindot ang atong kinabuhi. What you kay nakita diri? Tuwa ka sa TikTok sig pangita og unsaon nimo imong kinabuhi. Ang kalibutan pasagdi na sila. Wa man na sila Biblia. Ngayon na sila na mi Biblia oy. Wa ninyo gibasa. Gibasa na mo oy. Wa ninyo tumana. Amen. Saan mo pagtuman? Wa man kay Holy Spirit. Mamita na sa mga Kristohanon, nagbasa kag Bible, wala ni mo gituman, giilad ni mo imong kagalingon, but di gyud nimo pwede ilaron ang Ginoo. Wala mailad nimo ang mga tao, but you cannot deceive God. Neither you can deceive the man of God. Kay mo man ay muhatag og kabug-aton diri sa kasing-kasing. Mo na mga Kristohanon mahibong nga nganong di man na sila sa liga ni pastor nga perti man anak ka faithful. According to you. Kung gusto mo mangutana mga kaigsuonan, nga kisay nga mga kuan diri matinud-anon sa simbahan, ari mo pangutana nako. Kay mas closer na siya sa kamatuoran. Ang Ginoo ra magyud maka-declare kinsay faithful. Pero mga kaigsuonan, impossible nga ang pastor dili tagaan sa Ginoo sa wisdom kinsay tinuo diri nga mga nangalagad. Or kinsa to nangalagad para lang naay mabuhat, para ma-mention, no? Para makahimo og kanang ngalan sa simbahan. Na makaibaw ang pastor ana mga igsoon di gyud pwede ilaron gyud ang Ginoo gyud. Tay pa nakasabot ha? Kaibaw mo ngano ang mga Kristohanon dali ra malingla. Kay pataka lang mo kuyog ni bisan kinsa. Doon natin mga do's and don'ts nga gitudlo sa church. Because it is a pattern for our life. It is a direction that we could live our life happily with the Lord. We could live our life victoriously. And we could have an abundant life. Pasabot ana mga kaigsunan, blessed nga kinabuhi. Muna'y tumong anong naay pagsimba. Muna'y tumong anong naay pagtuon sa pulong sa Ginoo. Para maangko na to, makuha na to ang kamatuuran, mga igsoon, nga unsay para na to, according to God. Pero kung dili na to tugutan, igsoon nga maghari ang pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi, ato gyud insertan og mga kalibutanhon, mo na di nimo maangkon ang lunlon nga panalangin. Maunay kanang dakong kamatuuran.
So, unsay may tabo sa Kristohanon, maupsan gyud ta, way panalangin. Kay kung lunlon sa panalangin ka, according sa Bible, durable man ang blessing sa Ginoo. Bisang moabot diha og unsa mga trahedyas kinabuhi, kalisod, calamity, di ka magutman ba? Di ka mahutdan. Di ba? Problema man gyapon na. Pero dili nimo makita nga problema, makita nimo nga opportunity. Because God never give you a problem that you cannot surpass. Ang ihatag sa Ginoo nimo nga problem is for your kanang exercise sa faith. Kay kung di po katagaan og problema sa Ginoo, mahuyang ka. Nakabantay mo? Ako, salute jud ko ang mga parents nga, ilang anak, panita na tumba, ayog tabanga. Tuguti nga mo, barog siya siyara. Yun na mga ginikanan na tumba lang, nagdako ang bata, mga kaigsunan nga, sinapupo, sinagang. Wag yoy kahibawan sa kinabuhi. Sultian ta mo, luoy ka ng mga bata, wala na train. Mga bata sa unang panahon, mangatkat og bayabas, mga tagak, mga kaigsunan. Subok sa tibay, subok na matatag. Ang mga bata karon kapila matagak sa ilang computer. So may exercise sa lawas, ana? Nakabantay ta aning new generation karon? They love gadgets more than field. Unya, wa man ningon na Ginoo, go to the computer. Go ye into all the world, go to the field. Muna nagkagamay na ang mga alagad sa Ginoo karon. Tanawa ang mga young people, asa ilang dagway, naaba sa baluhaton sa Ginoo. Do they love the youth program in churches? No. Sa mga big churches, na mga young people, pero kung imo tan-aw ng population sa young people diha, wa kaabot mga igsoon sa 50% ang naa mga young people. Sa mga naa diha, dili pa gyud nimo sure nga ang ilang kasing-kasing is for the Lord. Kaysa dihang nahimo na silang professional, goodbye youth department. Muna yung problema. So, wala ta nakasunod sa pattern. We are trying to make our own life being a Christian in this world. Wala, guba yun na mga igsoon. Diba? So, how did you kanang listen to the preaching of the Word of God? Are you using it as a way of kanabitang learning something that you can make your life better? Or sa dihang maminaw kag mensahe, murag maigo man ta ani? Ako, mag-expect jud ko mga igsoon that every time God gives a message, naagi maigo na to. Amen. Amen. Expected yun na. Kaya what's the use of preaching kung wala ang raman di ay naigo? Kita tanan ha, way exempted, apil ko. Kay ako nangilanan sa kumugro, mga igsoon. So kung ako nangilanan kong mugro, how much more kamo? How many messages akong buhaton every week? Ikaw maghimo, mga igsoon, iwali. Ikaw magwali, i-edit pa. So I keep on listening sa mga messages. Igsoon, kulang gyapon. Kulang gyapon. I still need to study and study and study. Kaya naa pag yung mga pamatasan, igsoon nga musiwil sa kinabuhi nga, uy, naunsa man yung batasana, wa man ni labot sa tudlo sa Ginoo. Kini kinabuhi na tumuranig kuko og buhok. Human nakagpatupi niya, di nakapatupi. Oh, kano sa mulas nang hingo ko? Unya kano sa ka, di ba, manghingo ko na po ka, diyo ka manghingo ko, ngano man mo taas atong kuko. Oh, mga buhok, ay lang ng babae kay, pag ila pataas mo na ilaha. Kita mga laki ba? O, example. Mo na example sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Dili pasabot mga kaigsunan nga, nakabasa na ta,
nakabasa na anak ko eh. Unya, ini nga, open your Bible to the book of, nakabasa na ko, anak. Nakabasa lagi ka, pero sa may mo nakuha, diha. O kani mga verses atong gigamit diri, puros man ni mga common. Wa na ba kay makuha sa John 3:16? Kanindot ana nga verse? Amen. Nagsugod sa gugma. Sunod, hatag. Para benepisyo ni kinsa? Benepisyo sa kadaghanan. Mao ni kini atong buhaton mga igsoon, nindot kaayo if we do something great in the ministry, in the church of God, daghan kaayong makabenepisyo. Dili kay maghimo-himo taghatag-hatag atoa, unya pipila lang makabenepisyo, pero ang mas nakabenepisyo ikaw. Kay usa ka adlaw imo nang suruyon na pod, kay imo nang i-recon na nimo. Di na mo ay pattern gitudlo sa Ginoo. Give according to the pattern that God gave us. Love, then give, then it should be for the benefit of many. Muna kaning Agak Rescue is a challenge for us mga igsoon. Kay maningkamot man ka, mag-effort man ka, not for yourself, but for others. Labor for the needy. So, where are you now? Kay mo sa ba na gikantas kalibutan? Where are you now? I need you now. Di ba? Mo sa na'y panawagan sa kalibutan. Pero ang Ginoo nagsigig pangita na to. Asa naman mo? No? Sa una ingunanin na hitabo, my house is full, but my field is empty. Sa una. Pero karon, my house is almost empty and my field is still empty. Wa na kayo ganahan manimba mga igsoon. Majority of churches today daghan og Sunday morning, Sunday afternoon. Manggamay jud. What is wrong with God? Nothing is wrong with Him. Makaibaw na tag something is wrong na mga kaigsunan. Murang bubalik yung Ginoo. Okay, wa na'y klaro ang saka sa adlaw, wa na'y klaro, iyab-yab na ang langit, mga kaigsunan, nangatagak na ng mga bituon, nangapahak ng mga planeta. Tanaw na tog maka-wish ba ka? Matagakan kag bituon, mawagtang ka, igsuon. What could you wish when the star fall? Nagtuo mo ka ng mga dili na star na tagak, oy. Try wish. I wish there's a star. Nga tinuod gyud nga star ba nga matagak. Tanaw na tug unsa itsura nimo. Kana ikaw gyud iguon ba? Pahak ang kalibutan, ikaw pa? You don't know how big the star is? Taka-taka lang ta ba? Muna mo gito'y basa-basa sa Bible God. Ison, nindot kayo ang plano sa Ginoo nganong iyang gihatag iyang anak so that no one should perish but have everlasting life. Now, we have that gift. We have that unspeakable gift. Nadawat na nato nga unspeakable gift. Why can't you speak? Okay, unspeakable, magod pastor. Ang pasabot na nagigitawag og unspeakable mga igsoon, di matukib ang kanindot sa gasa. There is no enough word that we could relate to that gift. Ana siya kanindot. So dapat di man nato matagaag word gyud, ipakita nato sa kinabuhi. Dili lang kay sa word, but also with our life. This is the love of God. This is the grace of God. Asa naman yung grace nakita ba? Nga kung maawayan ta, mas labaw pa man tang mangtas. Kaning pulong sa Ginoo, mao ni atong tanan, suga, mirror,
Mao ni tanan. Di ba manay sulti sa Book of James? This is our mirror. Makalimot kag kinsa ka kung wa kay basa-basa ani. You will forget who you are. Mga igsoon. Usa na di ay ka nga linuwas sa Ginoo. Usa na di ay ka nga naay everlasting life. O karon, nakalimot mo wala. Wa mo kalimot nga naa na mo everlasting life? Wa mo kalimot nga naluwas na mo? Wa mo kalimot nga nahimo namong part sa body ni Christ because you are not only saved but you're also baptized? Nakalimot mo na? Wala. Oh, there's a job to do. There is a job to do. To go into all the world and preach the gospel to every creature. And in order to do that, mga kaigsunan, you need to go back to the pattern. Give your life to God and give your will to the man of God. Give your will to the man of God. Kamu mga young people, ay mong pataka og kuha og kurso nga langkaton ka sa buluhaton sa Ginoo. Di ba? Trend sa kalibutan karon. Good education, then go abroad. Mo nay tudlo mga kaigsunan sa kalibutan. Ug mo nay challenge kasagaran sa mga tao. Kay nindot kuno ang kinabuhi sa abroad. Pangutana sad mo ato na sa abroad. Pangutana mo. Nga naman, dili anak kasayon ang mangitag kwarta sa abroad. Para nako mga kaigsunan, ang sayon ragyod mangitag kwarta, ang pagpangalagan ragyod sa Ginoo. Nga naman, pastor? Because you will do what God wanted you to do, to share the gospel to the lost, and then God will give you. Ang lisod na diha ang pagtuo. Sa o guna-gud may tabo na di man ta kakwartag di ta maning kamot. Mga igsoon, kaning kalibutan mo tudlo sila, daghan kang paning kamot, gamay ra kayong abot. Pero sa dihang ang Ginoo tagaan kanya wisdom, tanan nimo maning kamot nay abot. Nakasabot mo? Sa kalibutan gamay ra mapuslan nimo. Pero sa dihang ang Ginoo imong gisunod, tagaan kanyang wisdom what to do, then He will provide everything that you need, and then He will give you protection, not only to you, but also sa imong abot. Nga naman, gisunod man imo ang instruction sa Ginoo. Dili kay puro sila kaampo, bisag sayop na imong gibuhat, nag-ampo, gyapon ka. Imo pang gisugo ang Ginoo nga tumanon ang imong sayop nga mga desisyon. Ano good mo? Kaklaro na sayop imong desisyon ya, mo ampo ka Lord, taga-imig protection. Naunsa ka? Imong pakuyugo ng Ginoo ana imong sayop. Oh. Kamo mga young people, mga babae, mamili mong unbelieving mga lalaki. Namili ka, Lord, nagampo ko nga imo ni siyang luwason. Mo ba nagsugo sa Ginoo nimo? Kamo mga lalaki, the same thing. Nangita dyan mo gubot sa kinabuhi. Amen. Nanay instruction, ganong ato magyong supakon. Ganyan ba mga young people, mga suko ni tudluan. Lisod ang mga batanon gaydan karong panahon na. Because they thought that they know a lot of things. But now, sila'y naibawaan di ay. Kaya ang Bible nagingon, if you think that you are somebody and you have something, you are nothing. Dako ra kay kag pananaw sa imong kaugalingon. Ang sa Tagalog pa tawag ana masyadong believe sa sarili. Believe in God. Mga igsoon, believe in God. No? Sa dihang makita na nimo nga ikaw nagkaduol ka sa Ginoo, kuan tamis na kayo nga makita kag mga believer. Tamis kayo makita kag pastor. Tamis ka iba. They are the people that you need. Pero tanawag makita. Ta kita mga kamo membro diri makita tas gawas. Aram nga lipay ba mo makita tas gawas? O mong problema kay noon. Di ra ba jud ko magpalibre mga igsoon? So di mo angay maguol kung makita tas gawas. Sultihan ta mo di ko magpalibre gyud. Kaya ako makigsangka sa kuana mga kaigsunan nga it is more blessed to give than to receive. Usa ko nga dako nga believer ana.
Oh, so kung magkita tas gawas, pildihon takag yun. Because I want to be more blessed than being blessed. So makaon na nagtunol sa bayan. Are you listening? Pero lahi man ang rason nga nung mahadlok mo magkita tas gawas. Kung sa gisulti ka is Bible, nga nung mahadlok ka nga naa sa presensya sa mga magtutudlo sa pulong sa Ginoo, because of your sin. Sayop imong kinabuhi. Mao na ko ang pastor na imong kuyog. Wala ko asa ang pastor tuwa ka layo. Mailhan nimo mga kaigsunan ganing mga tao nga sa tawagan na walay mga kaso nga giatubang sa Ginoo ba. Di mahadlok sa judge. Pero kaning mga naay mga sala, naay mga kaso gipangkiham, hadlok na sila sa judge. Mahadlok na sila. Only those who are not in the will of God, oto'y mahadlok sa man of God. Mga igsoon. Pero katong naa sa kabubuton sa Ginoo, amo panay maglong mga igsoon na magkakuyog mo sa pastor. Mao na. So, I hope nga ato ni gilearn mga igsoon, it is important that we know how to employ our treasure. Kay kung dili ka kamao ani, mga igsoon, daghan kitag sayop. So, how do I share my money? The pattern of giving. Unsa may pattern? Unsa nga pattern? Gihatag karon ang Macedonian believers. The Macedonian church, ang example nila mga igsoon. So, unsay pattern diha nga nakita na to? Gihatag nila first ilang kaugalingon. Then, ang ilahang will ngadto sa apostles. Wa na may apostles karon. Oh, to the man of God. And then, willing sila mo sacrifice for others. Pagkaninduta sa pattern. Unya, willing mo mukuhaan ang pattern? Ya, unsa man ninyo ang pattern? Inyo bang gamiton o inyo taguan? Naara sa inyong notebook, inyo naman gikopya. Unsa man ninyo? Oh. Asa mo mga apply? Di man na mo i-pattern. Kapoy pagawa sa prisuhan oy, unya pagkauman na priso na pagbalik. Ikaduha, o kakinsang example. The Son. Unsa man nga pattern iyang gipakita nato? Humility. Na humility unya sunod. He gave his all, no? Gave his life. So unsay angay natong buhaton? We ought to what? Lay down our life for our brethren. Use the pattern. Mga igsoon. Sunod, the example of the Father. Unsay gibuhat sa Father? Unsay pattern niya gipakita? Nagsugod sa gugma. Sunod, iyang gihatag, iyang bugtong anak. Oh, kamo na may mga bugtong anak. Grabe kay mong instruction, anak, ayaw jud padaan ni pastor kay gusto nako ikaw mahimo kang doktor, mahimo kang daghan kay kag plano sa imong anak. Bantay gyud mo na kamong nay mga bugtong anak. No? Kay kaning daghang anak, ay bahala mo ikapoy. Daghan naman kayo. Kalibog ba ani? Sa iyo gusto, bahala mo. Di na madag plano. So, ang amahan, bugtong anak gyud gihatag. Para unsa man? For his benefit? For the benefit of many. Use the pattern, mga igsoon. Use the pattern. Because if you miss using the pattern, your life
ang resulta mga igsoon is different. Dili God's will. If you can have God's will sa imong kinabuhi, makaingon jud ka. Mohangyo pa ka sa Ginoo, Lord, ayaw ko patyag sa iyo. Ninduta sa kalibutan. No, kay daghan kay tag mabuhat diri para sa himaya sa Ginoo. And the more we can do here for Christ, the more crown we could possibly get during the judgment seat of Christ. Kanindot ana, nya kamo mga wa pa moy mga agi, wa pa moy mga corona, di pa ka sure nga naa kay bisag usa lang ka corona nangandoy na kang mamatay. Nganong nangandoy kang mamatay kay kapoy nang kinabuhi? Problema diri didto bisag asa problema daghan kaayo mga tao di ganahan nako ngano kan di sila ganahan nimo ba? Ngano kan daghan kag problema ang giatubang ba? Oh, kay mo nganong nay mga tawo ingon ana? Tungod kay ang imong focus tuwa sad sa mga tao, wala ka sa Ginoo. Set your eyes upon Jesus, not to people who don't like you. Di ba mo nang itudlo? Set your eyes upon Jesus. He loves you. He loves you. Oh, wala. Kung love nimo ang Ginoo, hinumdumi, He first loved you before ka nahigugma niya. So pasalamat sa Ginoo karong kabuntagon mga igsoon sa iyang gitudlo. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you so much, O God, for the message that you have given to us this morning. I pray, Lord, that you will bless your people na not only sa pagpaminaw but help each and every one, O God, nga mahimo gyud nga doer of your word. Salamat kayo sa mga pattern nga imong gialaw namo nga makatunan today. Salamat, Lord, sa example nga gipakita sa Macedonian Church. Salamat sa example nga gipakita sa imong bugtong anak nga si Jesus. Salamat, Lord, sa imong example nga gipakita. And please help us, Lord God, nga sa kaning mga pattern nga imong gihatag namo today, nga magamit yun namo, O Lord. Dili man lisod kay na may example, na may instruction how to use it. So please help us to be a believer of your word. Bless your people, dear God, not to be afraid sa pagtuon, sa pagtuman sa imong pulong para makita nila unsa kamatuod ang mga naisulat sa Biblia. Please, Lord, bless this invitation this morning. Let them come, dear God, willingly and honestly. This is for your glory. In Jesus' name, amen. Amen. Now the Lord has spoken.